Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong nagkakasama-sama upang luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Magiging abala na naman ang FCC itong buwan ng May. Magkakaroon po tayo ng men's webinar. Ito po ay kung paano gumawa ng tusino. Kaya makipag-ugnayan na lamang po sa ating pong mga kinauukulan. Ang CGM ay magpapasimula din po mamaya. Ito ay ang Church Growth Ministry para sa ating pong membership class. Kaya kung kayo ay hindi pa miyembro ng FCC, makipag-ugnayan, pwede pa naman pong humabol. Ito naman ay webinar, nasa bahay lang nga kayo eh. At ang GGSOT, God's Grand Story, magpapasimula po ito mamaya. Ito ay Learning the Old Testament in 2 hours and a half. Bali, 2 araw lamang po ito. 1 hour kapag Friday at kinabukasan naman po ay 1 hour and a half. Ang Pastors and Elders meeting po natin sa Sunday at ang buwan ng May ay Mother's Day. This coming Saturday, magkakaroon po tayo ng Mother's Day. Paalaala po ang ating pong mga bookings. Sana huwag magdo-double booking. Iwasan po natin. Mag-usap kayo sa Bible study po ninyo, sa mga pamilya po ninyo. At ganun din naman, nais po nating ipaalala na ang ating pong safety protocols, always wear our mask. Ganun din naman ang social distancing. Huwag po tayo magkukumpulan sa labas. Tithes and offering po natin. Baka marami na. So, andyan lamang po sa likuran. Kung kayo ay, meron dito mga hindi nakapag-worship, kung kayo po ay mayroong tithes and offering na nasa bahay pa, pumunta po lang kayo dito. Pa-prioritize po ni Albert ang inyong seating ticket. At ganoon din naman, nais po nating ipaalala na patuloy po nating ipanalangin yung ating pong evangelical church sapagkat medyo malapit na mabuksan yung ating pong basement hall bilang karagdagan sa ating pong mga worship attendees. Tayo pong lahat ay tumayo at pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon, Psalms 51 verses 1 to 4. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat kami po ay makalalapit, makadudulog sa iyo. Sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga nagawang pagkukulang, kasalanan, hindi kami naging karapat-dapat sa iyo. Inaalala namin ang dugo ng aming Panginoong Hesus na sapat upang kami ay linisin sa lahat ng mga kasalanan po namin. Salamat po, Panginoon, ng marami sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makatawag bilang iyong mga anak. Ikaw naman bilang aming Ama. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat ng gagamitin mo sa pananambahan ngayon, ang aming pong mga instrumentalists, ang praise and worship, ganun din naman ang mga nakikinig sa aming pong mga programa, ang internet problem po namin ngayon, nawa ay maging maayos na po. Pagpalain mo po ang TEC, O God, upang hindi naman po ma-deprive yung iba ng live stream ng aming pong pananambahan. Samahan mo rin hanggang gawain namin po sa mamayang gabi, ang mga Bible studies, ang GGS mamaya, Panginoon, ay pagpapalain mo rin, O God. Kinoconsecrate po namin sa iyong mapagpalang kamay ang lahat ng gawain pong ito. Sa tanging karapatan, pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Manatili po tayong nakatayo para pangunahan. Namiss ko itong grupong to. Itong pag-upo ko doon, sabi ko, kilala ko lahat ito eh. Mga grupo po natin sa TGIS. Thank God it's Sunday. Medyo mahigit isang taon, hindi tayo nagkita-kita. Isang taon kalahati yata since March. Pangunahan po tayo ni Rhea sa ating pong Praise and Worship kasama ang TGIS Praise and Worship Team.
Good afternoon, church! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sabi nga ni Pastor, it's been 1.5 years or more than na hindi ako nakatapak dito sa entabladong ito. But andun yung feeling, every time na nandito ako, andun yung feeling ng excitement, thankful, privileged, and honored na I had this opportunity to lead you worship and please our Christ Savior. So, church, are you ready to impress our Lord? Mahina. Pag magpapa-impress tayo sa Panginoon, dapat may energy. Dapat may conviction. So, are you ready to impress our Lord? Amen. So, hindi hadlang ang ating mga mask. We can sing, we can dance, we can raise our voice to our dear Jesus. So, come and join me. Psalm 95 verse 1 to 3. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before with Him, thanksgiving, and exalt Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Sing to the King who is coming to reign. Glory to Jesus, the Lamb that was slain. Life and salvation His empire shall bring. Joy to the nations when Jesus is King. Come on, church! So come.
Savior. As in 1 Timothy chapter 1, verse 1, Paul describes Jesus as our hope, our blessed hope. We have hope because He risked our lives for us. He forgives us and transforms us in His likeness. So, church, Jesus not only came here to bring hope, He Himself is our hope, our living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Yes, oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed a promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Once again, church, let's repeat. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Yes, He has a promise. Our buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus.
Lord Jesus. Everybody say amen. Thank you, God. Sarap sumamba. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Ikaw yung pag-asa lamang po namin. Salamat, Panginoon, sapagkat kami na nag-aantay sa pangalan mong pagparito ay hindi po mag-wave ang aming pong pananampalataya. Anuman ang aming pong mga circumstances, anuman ang aming nararanasan, hindi ito magdidikta, Panginoon, sa amin, kundi ang truth. Yung katotohanan, Panginoon, na ikaw ay muling babalik, na ikaw ang magbibigay ng pag-asa, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyong mga anak. Sa pagkakataong ito, Panginoon, sa mga kapatiran, maging sa mga nanonood, sa kanila pong mga telebisyon, Panginoon, sa kanila pong mga gadget, sa live streaming na ito, kung ano man ang mga pinagdadaanan, karamdaman, kalungkutan, mga pinagdadaanan, Panginoon, ng kanila pong pamilya, ng sambahayan, aliwin mo lang sila sa pagkakataong ito, Panginoon. Lalo tigit sa lahat, yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, sila, i-comfort mo po, Panginoon, sila, na ikaw ang Diyos na in control sa lahat ng bagay. Narito kami, Panginoon, para magpuri at magpasalamat sa iyo sa aming mo po mga kapatiran. Salamat sa Calo family, Panginoon, sa 12 taong kaarawan ni Denise. Salamat sa patuloy na pag-iingat, pagpapala mo, guidance, protection sa kanya pong mga pag-aaral at sa kanya pong paglaki bilang isang ate. Salamat kay Lynn Dasco, Panginoon, sa favorable result, Panginoon, ang kanya pong x-ray ng kanya pong ina. Salamat din, Panginoon, kay Pastor Nestor at Ate Mirna na ngayon ay kasama niya na ang kanya pong pamilya sa Pilipinas. Sa pag-iingat sa lugar na ito, sa loob ng maraming taon, Panginoon, ngayon ay nakauwi na. At ngayon ay nandoon sa kanila pong pamilya sa Pilipinas. At nag-enjoy sa kanila pong apostolic ministry, nag-aalaga ng apo. Dalangin po namin ang patuloy na kalusugan, kalakasan sa mag-asawa pong ito at kagalingan, complete healing sa kanila pong karamdaman. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang job provision para sa Keriel. Salamat, Panginoon. At ganun din naman na maibigay na ang mga delayed salaries at indemnities niya na nararapat naman para sa kanya. Dinudulog namin si Resalito Villaluz, ang job provision, Panginoon, sa kanya pong anak na nasa LA, si Noah at si Malakay. Si Len, Panginoon, ay favorable result para sa interview ni Jojo noong nakaraang linggo. Wala po makakahadlang, Panginoon, kapag ito ay kalooban mo. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang healing sa aming pong mga kapatiran kay Marisa, prayer request ni Marisa Fernandez para sa kanyang ama, sa kanyang eye operation, Panginoon. Palain mo ang mga doktor at even, Panginoon, ang speedy recovery, Panginoon, ng kanya pong ama. Si Jean Diala, nadulog po namin, Panginoon, ang speedy recovery ng gallstone operation niya. Si Ivy Mendoza, ang continuous healing and recovery ng kanyang lola Huling. Si Resalito Villaluz din, Panginoon, ang complete recovery ng kanyang asawa na si Letty sa kanyang naging karamdaman. Si Lynn Dasco, Panginoon, ang kanyang prayer request para sa kanyang ina. Ang healing para kay Gloria Dasco, mababa ang kanya pong hemoglobin. At ganoon din naman ang iba pang mga blood examination niya, nawa ay makatulong ang mga gamot na kanya pong iniinom. Dinudulog din po namin ang patuloy na kagalingan kay Chris at Maki Magsino ng The Sowers Bible Study na test. Mag-inang ito ng positive ng COVID, Panginoon.
Nawa, Panginoon, ay magpatuloy ang paggaling ni Chris samantalang siya ay nasa quarantine facility. At si Maki naman po, Panginoon, ang patuloy na paghiling sa kanya pong ubo. Dinudulog din po namin, Panginoon, si Maria Almelia para sa protection and guidance. Kay Marian Minpin, Panginoon, safety ng kanyang buong pamilya. Si Alma de la Cruz, favorable result ng interview ni Kuya Joel de la Cruz sa kanyang US visa na makasama ang kanya pong buong sambahayan. At ganoon din naman ang Team Isaiah na magkakaroon po, Panginoon, ng God's Grand Story presentation sa kanilang mga Bible study at magpapasimula mula ngayon hanggang sa buong buwan ng May, Panginoon, ang presentation sa mga Bible study. Samahan mo kami ng mga mentors, ng mga teachers na may present po namin ang iyong banal na salita ng mayroong power, Panginoon, upang matanim ito sa kanilang mga puso. Patuloy po namin idinudulog sa iyo ang lugar ng India na nagpapatuloy, Panginoon, ang kakulangan ng mga oxygen at ganoon din naman ang patuloy na pagdami ng mga na-infect ng COVID at marami na pong namamatay. Maging ang mga kabayan po namin ay nagsalita na apektado na rin po sila, Panginoon, ng COVID nito sa lugar ng India. At ngayon naman, Panginoon, meron pong balita na Nepal ay pwedeng maging next India na dumadami na naman ang case, Panginoon. At itong linggong to ay 7 times, 7 ulit na dumami ang infected sa kanilang lugar. Diba, Panginoon, samahan mo ang mga bansa pong ito. Patuloy na ma-realize, maging ang Pilipinas, ma-realize kung paano mag-iingat, kung paano namin susundin ang mga sinasabi ng mga pamahalaan para sa safety protocol, Panginoon. Dinudulog din po namin ang bayan po namin, ang relasyon nito sa China, ang krisis, Panginoon, sa Scarborough Shoal, nawa ay ma-resolve ang issue pong ito at mapunta yung saganang amin, Panginoon, yung mga biyaya, yung mga yaman na pinagkaloob mo sa bansa po namin na dapat ang makinabang ay mga Pilipino, Panginoon, ay pagkakaloob mo po, Panginoon, sa amin ito. Bigyan mo ang karunungan ng leadership namin, Panginoon, na huwag na maging interesado sa mga pagpopolitika, kundi kung ano yung nararapat na kapakinabangan ng aming pong mga kababayan. Dalangin din po namin ngayon, Panginoon, ang UAE, ang nalalapit na Eid celebration. Salamat sa 5 araw, nawa ay ma-enjoy po namin ang 5 araw na ito kasama ang aming pong pamilya, ang aming pong sambahayan at patuloy mong pagpalain ang bansa pong ito sa pangunguna sa pagharap din sa COVID-19 at nawa, Panginoon, magpatuloy ang mga business sa lugar na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat alam namin ikaw ang katugunan sa aming pong mga panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Magpatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Medyo may kahabaan ng konti ang ating pag-aaral. Ang tinatalakay po natin, mga kapatid, ay crucible. Ito ay meron tayong 3 definition ng crucible. Ibig nating sabihin sa crucible, the choices that change your life forever. Merong mga choices tayo na panandalian lamang, pero merong mga choices tayo na nakakaapekto even in the future at yung succeeding generation natin. Maging maingat po tayo sa ating mga desisyon, sa ating pong mga pagpapasya. Ito ay ang story po ni David, ang pinag-uusapan po natin. Ang meaning na binigay natin sa crucible, merong 3. A vessel used for melting a substance that requires a high degree of heat. Number 2, a severe test in which yung pangatlo po natin, a place or situation in which consecrated forces interact to cause change or development. So merong mga karanasan tayo na mga mga pagsubok, mga trials na maaring ito po yung mga crucible moments po natin. Meron po tayong kinukuha na 6. So far po, ang napag-usapan na po natin ay 3. Ang image versus character. Ano ang lesson natin dito? Ang lesson po natin dito, God has chosen to use trials to develop our character. Mas importante sa Diyos yung ating pong character more than the image, yung puso ho natin. Ang ginagawa ng Diyos, gumagamit siya ng mga trials upang baguhin ang ating pong mga character. Sabi natin, ang decision natin, we can either resist or embrace God's process.
Pangalawa, pinag-aralan naman po natin ang fear versus faith. Ito naman ang story ni David sa 1 Samuel chapter 17. Ang contrast, hindi between David and Goliath. Ang naging contrast na pinag-usapan natin dito ay between David and Saul. Magkaiba sila. Isa lang ang kalaban nila, si Goliath lang. Pero si Saul faces Goliath with fear. Si David naman faces Goliath with faith. Nung nakaraang prayer meeting po natin, circumstances versus faith. Meron lang po tayong konting problema sa ating pong prayer meeting. Maa-access nyo lang siya ngayon sa YouTube. Sa YouTube po. Dahil sa Facebook po ay nagkaroon ng issue ng copyright. So inalis po yung natin sa yung broadcast natin na yon sa nung nakaraang Tuesday sa Facebook. Ang dahilan po ay yung copyright na meron daw tayong plinay na isang awit. Sayang dahil 153 comments. The highest so far. The highest Wala na nga, tapos na nga yung programa, may mga nagko-comment pa na we choose truth, we choose truth. So maganda na mabalikan sana natin. Pero ang ginawa nga ng Facebook ay inalis dahil doon sa copyright issue. Meron tayong plinay na isang awit na akala nila ay professional. Hindi naman. Tinanong ko kanong awit yun. Ito ba yung awit ni Hilda? Magwawala ako kapag yun sinasabi ko sa iyo mga kapatid, magwawala ako kapag sinabi ng Facebook na yun ang dahilan kung bakit nila inalis yung copyright na yon yung Facebook natin. Hindi, meron daw pong isang awit doon na plinay natin na sa kabataan ba? Sa youth, Aaron, parang sa youth, na ang dinig nila ay professional. Ang dinig nila ay isang awit na professional na, kaya inalis po muna nila at kinokontest po ni Aaron. Sana po ay maibalik yung programa pong yon. So, minsan, ang ginagawa po natin, we often base your decision on circumstances at hindi sa truth. Ang dapat, mga kapatid, hindi sa circumstances. Maaring sabihin natin ay, okay lahat. Maganda yung mga pangyayari. Maaring open doors, sabihin natin. Pero hindi naman nakasalalay sa truth. Meron po tayong problema dyan. Ang palagi nating i-decide ay kung ano ang katotohanan. Tingnan po natin ang pang-apat. Nandito po tayo sa pang-apat. Deception versus integrity. David and Bathsheba. Medyo meron tayong mga sensitibong, baka may mga dito, mga kabataan, sana maintindihan po ninyo. Pero hanggat maaari, iiwasan ko po na hindi maging mahalay ang pagpe-present ng ating pong mensahe sa araw pong ito. David and Bathsheba. Itong babaeng mahilig maligo, kaya ang pangalan niya ay Bathsheba. 2 Samuel chapter 11. Ito po pag-usapan po natin. Deception versus integrity. Deception, anong ibig natin sabihin? The act of hiding the truth, especially to get an advantage. Makikita natin mamaya kung paano tinakpan yung katotohanan. Ayaw mahayag ni David yung katotohanan at kung ano po yung kanyang ginawa. Gumawa siya ng paraan upang takpan kung ano po yung katotohanan. Yun po yung deception. Yung pangalawa naman, mga kapatid, yung integrity, mayroong definition niya ng integrity sa engineering, pero kukunin natin about moral. The quality of being honest and having a strong moral principles that you refuse to change. Ito naman yung karakter ng asawa ni Bathsheba. Si Uriah, mga kapatid, yung kanya pong integridad. Ito naman ang pag-uusapan po natin. Okay, mag-aral na po tayo. Kapit lamang po at ito na po ang istorya. Ano nangyari? Ito. In the spring, at time when the kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed. Magiging malumanay tayo ng konti. And walked around on the roof of the palace
From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Wala ditong katulad nito. The woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, "Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite?" Ngayon, kung kayo ang king at maaaring accident, lagyan na natin, benefit of the doubt, maaaring accidentally nakita, kasi ano yun balcony, saan ba nakalagay? Balcony ba nakalagay? O balcony, di ba? Medyo mataas. Ang banyo naman noon, hindi katulad ng banyo natin ngayon, medyo nasa loob. Siguro yung banyo noon, andyan dyan lang, walang roof. Nakita niya, gabing-gabi. Ang babaeng to, gabi, naliligo. So, liligo siya. Kung kayo si David, mga kapatid, ano ang gagawin ninyo? Kung ako si David, mga kapatid, ano gagawin ko? Baka umalis kagad ako dun eh. Baka lang, merong walang tiwala sa akin dito eh. Nagre-react eh. Medyo negatibo react eh. Pwedeng ka umalis, di ba? Pwedeng tumalikod, takpan ng mata na ganyan, no? Pwedeng gawin yun eh. Pero hindi, mga kapatid eh. Tinanong pa kung sino itong babaeng ito eh. Ito nangyari Then David sent messengers to her. She came to him and he slept with her. She had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. The woman conceived and sent an SMS to David. Yeah? Hindi, minomodern na natin. Kasi ang nakalagay dito ay nag-send siya ng word to David saying, "I am pregnant." Kung pababawi natin, King David, positive. 2 linya. King David, 2 linya. Alam niyo, 2 linya. Pregnancy test, positive. Kung kayo si David, ano gagawin niya? Eto na nga. Tingnan natin ang storya, mga kapatid. But each one, bago yan, tingnan muna natin itong pattern ng temptation. Ang pattern daw ng temptation ay nakalagay sa James chapter 1 verses 14 to 15. Ito yung pattern na lagi na ginagawa ng kaaway. Lagi. Hindi po magbabago ito. Hindi po magbabago itong pattern na ito. Lagi yan. Ano itong pattern na ito? Tingnan muna natin. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Tingnan po ninyo yung pattern. Ito yung pattern. Ang mauuna ay desire. Hindi ka itetempt sa isang bagay na hindi mo gusto. Tandaan po ninyo yan. Hindi ka itetempt sa isang bagay na wala doon. Kaya wag mong sabihin sa akin, "Pastor, nagkabiglaan." Hindi pwedeng nagkabiglaan. Hindi ko nga alam, Pastor, kung ano nangyari. Basta na lang ganun. Ano basta na lang ganun? Hindi po pwede yung mangyari yun. Ang tagal nang naglaro sa utak mo yan. Pinaglaruan mo na yan, pinagpantasyahan mo na yan. Nagkaroon kayong ngayon ng pagkakataon. Desire. Doon po magsisimula pong lahat yan. Yung desire na ito. Nasa isip mo na yan, pinagnasaan mo na yan. Pagkatapos, saka nagkaroon ng temptation. Then, makukumit mo na yung sin. Pagkatapos, ito ay magpuproduce ng death. Ito yung pattern. Pababa ka ng pababa nito, mga kapatid. Tandaan po natin. Pag nagsimula dito, pagkatapos hindi ka nagtagumpay dito, mamaya makikita natin, Pastor, may iiwasan ba yan? Yes, bakit hindi? Inevitable ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Pwede bang iwasan yan? Yes.
Pwede. Pwede bang umiwas si King David? Pwede naman eh. Pwede naman. Ang nangyari lang, mga kapatid, nandun yung desire eh. Nag-yield ka doon sa temptation, nagkasala ka, at hindi lang yun, mga kapatid. Nagkasunod-sunod pa yung kanya pong pagkakasala. Okay. Eto na, positive. SMS. David, positive ako. Ano gagawin mo ngayon? Samantalang yung asawa niya ay nandun sa gera, sa Uriah. Siyempre, gagawa nung tinatawag po nating plano si King David. Phase 1. Tingnan po natin ang phase 1 ng kanya pong plano. Get Uriah home. Pauwiin natin si Uriah. Papauwiin niya si Uriah. Para ano? Alam niyo, kung merong isang bagay pardon the illustration. Kung merong isang bagay na gustong-gusto ng mga sundalo ay yung makauwi sa kanilang tahanan at makasiping ang kanila pong asawa. So yun ang nasa isip ni David ngayon yan. Yun yung tipong nasa ano ka pa lang, nasa pinto ka pa lang, nakasinturong ka na lang eh. Ibig sabihin yun ang gusto eh. Yun ang nasa isip ni David. Yun ang nasa isip ni David, mga kapatid. Get Uriah home. Pauwi natin si Uriah para masipingan yung para maitago. Para maitago yung At para makita, masabi na yung batang yon, alam mo natin, storya, para yung batang yon ay kay Uriah. So, ganun kasimple. Merong bang gumawa dito noon? Wala dito noon, no? Walang gumawa dito noon, ha? Ito nangyari, phase 1. So David sent this word to Joab. Send me Uriah, the Hittite, and Joab sent him to David. When Uriah came to him, David asked, patay mali pa to si David, no? Simple, casual na usapan. Oh, Uriah, welcome home. Yakap pa siguro niya. Gusto siya, Tapos kumusta na si Joab? Kumusta na yung mga soldiers natin doon? Kumusta na yung Kaya delikado yung mga nangungumusta eh. No? So, kumusta na yung war? Kumusta na yung mga war? No? Parang normal si David. Ring na artista nitong taong to. Kumusta si Joab? Hindi naman nakahalata to si Uriah. Hindi naman nakahalata. Meron something dito kay King David. Kumusta si Joab? Kumusta yung soldiers? Kumusta yung gera? Kumusta yung mga Kumusta yung pagkapanalo natin doon? Ang nangyayari, mga kapatid, nung umuwi si Uriah, ito. Then David said to Uriah, go down to your house, wash your feet. So Uriah left the palace. Padala pa ng gift. Hindi, merong pang gift. Kaya itong gift na to, tibak. O baka, ewan ko, hindi ko alam. Basta gift eh. Kalagay, gift lang eh. Hindi ko alam kung anong gift yan. O maaaring sigurong palakas, maaaring balot. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gift. Basta pinadalan pa ng gift eh. Ito nangyari. 15 minutes na pala, nakukwento pa ako. But Uriah slept. Sabi, hindi umuwi. Hindi umuwi si Uriah. Hindi. Galing sa gera, kung gaano katagal yun, pagkatapos uuwi, sabit ang plano ni David, mga kapatid. Then Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servants and did not go down to his house. Hindi, When David was told Uriah did not go home, he asked him, haven't you just come from this distance? Why didn't you go home? Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in the tents, and my master Joab and my lord's men are camped in the open fields. How could I go to my house to eat and drink?
and lie with my wife? Ito yung gusto mangyari ni David eh. Ito yung gusto mangyari ni David. Pero ang sabi sa kanya ni Uriah, paano ko magagawa ito? Paano ko unahin yung pleasure ng katawan ko? Kung nakikita ko ang Ark of the Covenant, nakikita ko ang commander ko, nakikita ko ang buong Israel nakikipaglaban pagkatapos nandito ako, sinisipingan ko yung asawa ko, nagpapakasarap ako, hindi ko kaya yun. Yun ang sabi ni Uriah. Lagay ko kung si David nasa katinuan para siya sinampal nito, pero hindi. Ito pa lang mga kapatid, parang way of escape na dapat ni David eh. Pero nagpatuloy po siya. Hindi umuwi si Uriah. Tingnan natin ang contrast. David demanded immediate gratification, while Uriah practiced delayed gratification. David abused his authority. Uriah proved his loyalty. Makita natin yung pagkakaiba ng dalawa. Si Uriah ay nagpatuloy sa kanyang integrity, nagpatuloy sa kanyang loyalty, nagpatuloy sa kanyang katungkulan bilang isang sundalo. Samantalang si David, inabuso niya yung kanyang authority. Hindi naging matagumpay ang phase 1. So normally, kapag hindi naging matagumpay ang phase 1, ano gagawin mo? Phase 2, plan B. Ano ang plan B? Get Uriah drunk. Lasingin natin yan. Alam niyo mga kapatid, kapag lasing ka, hindi ko naranasan to, hindi ko po naranasan. Pagka lasing ka, meron ka mga ginagawa na hindi mo naiintindihan, hindi mo naunawaan kung bakit na-commit mo yung isang bagay na ganon. Nawawala ka sa sarili. Hindi niyo ba napansin, lahat ng commercial ng Alax, babaeng maganda. Hindi mo napansin yan? Lahat. San Miguel, kung ano man. Red Horse. Ang commercial ay babaeng maganda. Laling mayroong babaeng maganda. Ano dahilan nito? Siguro tingin ko lang, karkula ko lang naman. Dahil kapag ka nalasing ka, ang magiging tingin mo sa asawa mo maganda. Yun ang ano ko lang. Yun ang karkula ko lang. Kahit ano itsura mo, mga kapatid, kahit ano itsura ng asawa mo. Pagka lasing ka, tingin ko, magiging tingin mo sa asawa mo, napakaganda niya. Kaya tulad nung napag-aralan namin nung isang araw sa Biblical Portrait of Marriage, Part 2, na merong mga babae na meron ng BMW. Alam niyo yung mga BMW, mga babae? Bil mo, 8. Wala dito ako nakita, mga kapatid. Meron ako nakita, 7. Pero wala ako nakitang 8. So wala dito mga babaeng BMW pa. Pero, pagka nalasing si Uriah, tiyak uuwi yan, hanapin niya yung kanyang asawa at sisipingan. Then, so yung plano ni David ay okay na. Ito nangyari. Basahin muna natin to. Then David said to him, "Stay here 1 more day, and tomorrow I will send you back." So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. At David's invitation, he ate and drank with him. Paglasingan pa yun. And David made him drunk. Sige, Uriah, inumin mo pa yan. Sagot ko yan. Sagot ko yan. Kaya delikado yan mga naglilibre. So, sagot ko yan. Uriah, ako bahala dyan. Sabi niya. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servant. He did not go home. Sabit na naman. Plan B, sabit na naman. Hindi umuwi. Sabit ang plan A. Sabit ang plan B. Anong susunod? Ultimate na plano na to. Get Uriah
killed. Palabasin natin aksidente. Talino ni David, ano? Sabit sa 1, sabit sa 2, papapatay ang isang tao na makalulusot siya. Palalabasing aksidente. Ano ibig ko sabihin palalabasing aksidente? In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it to Uriah. In it, he wrote, "Put Uriah in the front line where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will struck down and die." Kumbaga sa Joab, gawin mong pananggato si Uriah. Lagay mo sa front line. Pagkatapos, alis ka. Tiyak patay siya. Hindi makakauwi. Ganun nga ang ginawa. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at a place where he knew the strongest defenders were. When the men of the city came out and fought against Joab, some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Yay! Tagumpay ang pangatlong plano. Hindi nangyari ang unang plano, hindi nangyari ang pangalawang plano, pangatlong plano, papatay na natin yan. Marami nang alam yan. Tingnan niyo yung pattern, mga kapatid. Tingnan niyo yung pattern. Andun yung desire, temptation, pagkatapos na-commit mo yung sin, pababa ka na po ng pababa niyan pag hindi ka marunong mag-escape, pag hindi ka marunong bumalik sa atin pong Panginoon. Yan ang sabi sa James, tingnan niyo, ang pattern, you will be tempted dun sa desire mo, pagkatapos magkakasala ka, then it will lead to death. Ang tanong ito, this pattern is not inevitable. Ibig sabihin, itong pattern na ito, mga kapatid, pinakita natin kanina, itong pattern na ito, hindi ibig sabihin pag bumagsak ka, bagsak ka na. Hindi mo na maiiwasan? Hindi, pwede. Pwede mo po yung iwasan. Bakit hindi? Yung pattern pong yan. It can be interrupted. Actually, sa maraming pagkakataon, mga kapatid, nakita ko na yung provision ng Diyos eh. Yung sinabi ni Uriah, pagkatapos yung palagi ko, nung nasa balcony siya, gumawa ng paraan ng Panginoong Diyos para maiwasan niya ito. Gumagawa ang Diyos ng way of escape. Kaya wag mong sasabihin, Pastor, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Hindi ka nag-exit. Ang nangyari, nagtuloy-tuloy ka doon sa pagkakasala at nagtuloy-tuloy ka doon sa path ng temptation. Pero pwede ka namang umiwas eh. Pwede ka mag-decide na umalis. Pwede ka mag-decide na hindi ka magpapatuloy doon sa daang yun. Hindi lang ganun ang ginawa ni David. Sabing ganun ang ating 1 Corinthians chapter 10 verses 11 to 13. These things happened to them as an example, were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has to come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has seized you except that is common to man, and God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Magbibigay ang Panginoong Diyos ng way out para malampasan mo yung temptation na yun. Sa iba't ibang paraan, baka kung Bible study ito, ano yung pwedeng way out ng ating Panginoon. Siguro pag kinukumit mo yung isang bagay, alam ng Panginoong Diyos, iiwas ka, biglang magre-ring ang telepono. Si pastor. Hindi aksidente yun. Baka mamaya, mayroong tatawag sa iyong kaibigan, baka mamaya mayroon sa iyong, mag-i-invite sa iyo ng seminar, para maging busy ka, para maging abala ka.
Alam niyo mga kapatid, God always provides a way out or an exit. Huwag nating sabihin na hindi. When Uriah's wife heard that her husband was dead, she mourned for him. After the time of mourning was over, David had her brought to his house, and she became his wife and bore him a son. All's well that ends well. Uriah dies, Bathsheba mourns, David marries Bathsheba, Bathsheba gives birth. They all live happily ever after. Saya, no? Merong isang hindi masaya. Si Lord. Merong isang hindi masaya. Si Lord. Akala natin makakatakas tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakasala. Kahit anong takip ang gawin ni David. Pero sa next week, mga kapatid, confrontation ni Nathan. Matindi. Hindi ngayon. Merong isang hindi masaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon. The choices. Ito yung choices natin. Continue on the road that leads to death or take the exit God provides and turn around. Kung meron man sa atin, hindi ko alam kung sino, pero kung meron man sa atin, na nandirito sa sitwasyong ito, na meron mga choices, na alam mong ito ay magdudulot ng kapahamakan, magdudulot ng pagkasira ng iyong pamilya, magdudulot ng pagkasira ng iyong buhay, magdudulot ng pagkasira ng ministeryo, gumagawa ang Diyos ng paraan para tigilan mo na yan. Way out. Kaysa magpatuloy ka sa paggawa niyan. Kaya maganda yung ginagawa ngayon ng FCC sa pangunguna ng mga webinars teacher natin. Kami attend ng seminar para yung sambahayan, para yung mga pamilya po natin ay mapatibay po natin. At sa ngayon, napakarami ng mga teachers at napakarami pong gusto namin i-share, ibahagi sa inyo kung paano mapapatibay ang pamilya at bawat sambahayan. Even better, stay on the right road all along. Tingnan natin kung saan nagsimula. Balikan lang po natin. Rewind tayo ng konti. Tingnan niyo kung saan nagsimula. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelites' army. And they destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. Dito nagsimulan lahat. But David remained in Jerusalem. Dapat lahat in the spring at the time when the kings go off to war. Dapat kasama siya sa gera. Dapat siya yung nangunguna. Pero ano nangyari? Naandun siya sa balcony. At doon sa balcony yun, doon nagsimula ang lahat. Kaya delikado may balcony. Hindi naman ang ibig ko sabihin, ano? So nagsimulang lahat 'yan, mga kapatid, doon sa isang lugar, sa isang dapat ginagawa ni King David na hindi nakita sa kanya o hindi niya ginawa. Kaya sabi ng ating pag-aaral, this tragic series of events could have all been avoided if David had been where he belonged. Kaya kung nasa gera siya, mga kapatid, hindi siya makakakita ng naliligo. Sa gera eh. Saan ka makakakita ng naliligo? Naliligo ng dugo, pwede. Hindi ka ano nun. Pero ito, wala siyang makikita.
kung ginagawa niya yung isang bagay na pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ay ito. What about you? What positive steps does God want you to take in order to protect your moral purity? Ano yung gusto ng Panginoong Diyos na gawin natin ngayon para maproteksyonan yung purity natin? Katulad ni David. Sana ang piliin po natin, integrity. Hindi yung mga deception, hindi yung kung paano mo tatakpan ang kasalanan mo. Punta ka na sa ating Panginoong Diyos, bumalik ka na sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay nakahanda na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. God bless us all sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating pong mga elements, ang ating pong tinapay, at ang ating pong grape juice. Kanya-kanya po tayo. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Ang banal na hapunan ay iniutos ng ating Panginoon upang ito ay ating gawin upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Kristo ang kordero ng Diyos, sapat ang kanyang ginawa. Namatay siya, inilibing, subalit sa ikatlong araw na buhay na maguli sa mga patay. At ngayon ay kasama natin. Nakahandang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay banal na Diyos. At sa aming pong paglapit at pagdulog sa iyo, nais mo, Panginoon, na maging banal din ang bawat isa po sa amin. Sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin. Hayaan mo po, Panginoon, na maalala namin kung paano nagsakripisyo ang aming Panginoon Jesus para sa kasalanang ito. Namatay siya. Kaya hindi po namin dapat ingatan ito sa aming po mga sarili. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng ito. Kung nakasakit kami sa aming kapwa, nakasakit kami sa iyo, patawarin mo kami. Kung kami man, Panginoon, ay nasaktan din ng iba, nakahanda po kami magpatawad sa aming pong kapwa. At salamat po, Panginoon, sa isang katiyakan na sapat ang ginawa ng aming Panginoong Hesus para patawarin at linisin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Pagpalain mo ang dami ng tinapay at saro na magagamit sa gawain pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo ng ating Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo dumampot ng tinapay, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos na makahapon, hinawakan ng saro at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom, sa pag-alaala sa akin. Pakialis po natin ng sandali ang atin pong face mask. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Inumin po natin ang sarong. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat o tapat na Diyos, makapangyarihan, mapagpatawad, sagana sa biyaya, sagana sa kagandahan loob, mabagal sa pagkagalit, sagana sa pagpapatawad. Ito ang Diyos na sinasamba po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang katiyakan. Sa kasaysayan ni David, Panginoon, hindi po nagtatapos dito.
Ito'y katunayan lang, Panginoon, na even yung mga tao sa Biblia, yung mga hinahangaan naming mga tao, Panginoon, pwede di pong bumagsak sa pagkakasala. Kaya hindi po kami pwedeng magmalaki, O Diyos. Hindi po kami pwedeng mag-boast sa aming mga sarili. Kundi lagi lamang kami manghawakan sa iyo, Panginoon. Lagi lamang po kami magpalukob sa iyo, dakilang Ama, sa iyong biyaya. Lagi lamang kami sumunod sa iyo. Tiyakin namin ang sarili po namin, Panginoon, lumalakad sang-ayon sa iyong banal na salita. Sa mundong ito, Panginoon, hindi naman po titigil ang temptation. Kaya kung mga desire namin, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyo, dito pa lang, Panginoon, palitan mo na ito, aming Ama. Alisin mo, Panginoon, ang anumang mga desire na hindi kalugod-lugod sa iyo. Alisin mo anumang mga lust, alisin mo anumang mga pagnanasa, Panginoon, na magbabagsak sa amin. Palitan mo ito, Panginoon, na mga desire na magbibigay kapurihan sa iyo. Mga desire, Panginoon, na makatutulong sa aming pong kapwa, makatutulong sa propagation ng iyong salita. Ito nawa, Panginoon, ay ipalit mo sa mga pleasure namin. Ito yung maging kagalakan namin. Ito yung maging kasiyahan namin, Panginoon. Ang ikaw ay aming pong mapaglingkuran. Mahalin namin ang aming pong kapwa. Maipahayag namin ang iyong banal na salita. Ito nawa, Panginoon, ang maging desire ng aming pong mga puso. Bantayan mo kami, Panginoon. Sa sarili namin, hindi po namin kaya. Subalit salamat sapagkat nandyan lagi ang iyong biyaya, nandyan ang banal na Espiritu Santo na hindi kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Sa aming patuloy na pag-aaral sa buhay ni David, matutunawa kami at magbago ito sa buhay po namin, Panginoon. May apply nawa namin sa aming pong mga kani-kanyang buhay. Hawakan mo ayaw ng aking pong mga kamay upang sa pamamagitan ng pagtataas ng aking pong mga kamay, padaluyin mo ang espiritu ng pagpapala. Ilahad po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyo.